Wala ka bang mata? Huwag kang magkunwaring nabangga ka. Ako, sasabihin ko sa'yo, may koneksyon ako sa traffic police. May alam ako. Ayaw kong maniwala na seryoso na ito. Pangalan, Lucien, edad, nagkaroon ako ng amnesia dati. Hindi ko na matandaan. nagkaroon ng amnesia. Baka naman wala lang siyang pakialam sa paglalakad. At nabangga siya. Tingnan mo naman ang itsura niya. Mukha naman siyang maayos. Tila tao talaga ang itsura. Aano nga ba napunta sa ganito? Walang tahanan na parang siya. Ganong kalagayan. Hindi ko rin sigurado. Ayos na. Kung gusto mong umupa ng bahay ko, pwede. 1 buwan, 1,000. Deposit 1, babayaran 3 buwan. 4,000 lahat-lahat. Wala akong reklamo. Kunin mo na ang pera. Pero wala akong pera ngayon. Pwede bang hintayin muna? Hintayin mo hanggang makatanggap ako ng sahod. Ibabayad ko na agad sa'yo. Ang dukha mo talaga Sige na. Pagkatapos makatanggap ng sahod mo, bayaran mo na ang renta. Sirang bombilya sa kwarto ko. Bumili ka ng bombilya ha. Ilagay mo at ikabit mo sa akin. Okay. Bye G. Kuya Lucien, pagpala para kay Kuan Suan, na magtagumpay ang usapan para sa investment ngayon. MS Chu. Tara. Tagay. MR Wang, tungkol sa investment. Pakiusap, pakinggan nyo. Huwag magmadali. MS Chu. Tingnan mo naman. Ganito kasi. Tayo. Bihira na tayong magsaya. Ang mga usaping pera sobra ng mura. Iwan na natin yan. Uminom muna tayo. MS Chu. Hindi pa tapos uminom. MS Chu. Okay ka lang ba? Hala, halika. Dito tayo. Wala bang matayang tao? Dahan-dahan. MS Chu. Ganito. Sa tingin ko ngayong, medyo hindi ka naayos. Dadaling kita sa hotel para magpahinga. Huwag mo akong ganun. Uwi ako. Bitawan mo siya. Anong ginagawa nyo? Sino ka ba? Huwag kang makialam. Ito ang girlfriend ko. Girlfriend, tatawag ako. Papasyahin ko ang security para i-verify. Oy, ikaw. Tandaan kita. Okay ka lang ba? Hindi mo problema yan. Sigurado akong magkakasundo kayo. Ang Hero Rescue na palabas ninyo, madalas ko nang makita yan. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Magingat ka na lang sa sarili mo. Saan ka nakatira? Ihatid kita pauwi. Ang ganya, kung iwan natin siya dito, mapanganib yan. Dalhin na lang muna natin siya sa bahay. Hintayin natin hanggang magising siya. Naghiwalay na. Napirmahan na ang kasunduan. Naghihintay na lang ang sertipiko. Bakit maaga kang umuwi ngayon? May problema ba sa pag-usad ng bagay? Hindi ba maayos ang takbo? Naabala ng isang walang pakialamang. Parantadong bata. Sinira ang magandang plano ko. Si Chuyutsuan na babaeng ito. Swerte siya. Hindi ko pinapansin kung anong paraan ang gagamitin mo. Tulungan mo akong wasakin siya ng buong puwersa. Lingsuan Group. Sa loob ng 3 araw, gagawin kong mag-bankrupt ang Lingsuan Group. Chuyutsuan. Chuyutsuan. Gusto kong makita. Pag nag-bankrupt ang kumpanya mo, magagawa mo pa bang maging mataas ang ulo? Pagdating noon, hindi ka rin ba? Laluhod ka sa harap ko at hihingi ng awa. Kalma lang. Tubig. Nandito na ang tubig. Uminom ka. Gusto ko ng tubig. Tubig. Sino ka? Ako. Alam ko na. Ikaw si Kuya Lucien. Kuya Lucien. Nasaan ang lollipop na binigay ko sa'yo? Paano niya nalaman? May lollipop ako. Ito. May lollipop ka. Palaga, ikaw si Kuya Lucien. Kuya Lucien. Alam mo, sa mga nakaraang taon, alam mo ba kung gaano ako nahirapan ng mag-isa? Bakit hindi ka? Hinanap ako ng mas maaga. Sino ka naman? Miss, Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi. ikaw yon. Yung nangyari kagabi, ituring na lang natin na hindi nangyari. Hindi mo to utang sa akin. Wala rin akong utang sa'yo. Kung gusto mo, pwede kitang panagutan. Panagutan. Anong meron ka para panagutan mo ako? Lahat ng ari-arian mo, pagsamahin lahat, hindi katumbas ng isang bagko ang lahat yan. Gusto mo bang manago? O gusto mo lang magsamantala? Bye G. Anong ginagawa mo? May dala ka pang lolipo. Parang tanga ka. Kahapon inutusan kita na ayusin ang bombilya ko. Nasaan ka noon? Bye G. Alis na ako. Bye G. Yabot mo nga ang screwdriver. Anong tinitingnan mo? Hindi ka ba natatakot magkastie? Ayos na ba to? Lucien, anong nangyari sa'yo? Gising ka na, Lucien. Sinumang umatake sa ITZY, kamatayan lang ang naghihintay. May lihim na mensahe mula kay Kuanglong. Ang Son Godsek. Aktibo kamakailan. Ipinapabantay ng Kuanglong Army ang hangganan. Hindi may lilipat ang porsa. Sobra ang tauhan na kailangan doon. 3 taon na ang nakalipas. 4 na mga dayuhang Diyos ang sumalakay sa ICSI. Si Zeus lang ang matandang yon, ang nagkatingalang nakaligtas. 3 taon ang lumipas. Ngayon, mukhang malapit na siyang makabawi. Walang balita tungkol kay Zushen. Kung bumalik si Zeus, baka ang buong Iche, walang makakakontrol rito. Anong nangyari sa Zushen sword na ito? Siya ang punong paring.
Jushen Sword. Nakakaugnay ito kay Jushen. Naramdaman nito ang kapangyarihan ni Jushen. Ayos, sa wakas, nagising si Zushen. Gino, Maaari bang tukuyin kung nasaan si Zushen? Kung saan itinuturo ang Jushen Sword Aura. Yon ang kinaroroonan ni Jushen. Ipag-utos, tipunin ng 100,000 Miing Guard. Sumama sa akin upang salubungin ang pagbabalik ni Jushen. opo, Lu Chen, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Kakaiba. Bakit may isang misteryosong kapangyarihan sa loob ng katawan ko? Ano yung mga imahe sa ulo ko? ano yon? Alaala ko ba yan? Kung wala kang kinalaman, umalis ka na. Huwag kang mamatay dito sa bahay ko. Maapektuhan ang presyo ng inuupahan ko. Naku, mamalate na ako. Luchen, nahuli ka ha? Supervisor, may konting bagay. Naantala, Isa kaming lehitimong kumpanya. Hindi ito babuyan. Hindi pwedeng basta kung kailan mo gustong dumating. Hindi pwedeng pag gusto mo lang pumunta. Narinig mo ba? Ibabawas ang sahod mo ng 1,000. Ano nung balak mo? Gusto mo ba akong suntukin? Halika, halika. Subukan mong suntukin ako. Subukan mo. Huwag mo akong takutin. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka. Pasok. Chuyukswan. Yung taong inutusan mong imbestigahan. Iyon ang natagpuan natin 3 taon na ang nakaraan. Yung pulubi na nakuha natin. Ano? Siya nga yung pulubi. Ano nga nangyari, Chuyuksuan? Wala. Sige, magpatuloy ka. Opo. Pagkalabas niya ng ospital, inilagay ko siya sa bahay ng isang retiradong empleyado ng grupo. Sa bahay ni Son Mei. Ngayon nasa ating entertainment club siya. Maging master. Pangalan niya ay Luchen. Ito, kunin sa bahay ni Luchen. Ilang mga bagay at dokumento. Luchen. Pama namang Luchen ang pangalan niya. Palisin mo siya sa trabaho. CJ, Bahala na. Habulin muna natin siya. Sabihan ang kugtugan at aliwan na lugar. Magpaalam ka diyan. Bigyan mo siya ng mas maraming, mauming gawain at mabibigat na trabaho. Tingnan natin ang magiging resulta. ayos. Secretary Chen, huwag kang mag-alala. Yung si Luchen, matagal ko na siyang di gusto. Pinapangako ko tapos ko to. Naku. Luchen. Akala ko noon, na si Ken Lu ang backup mo. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Tawagin mo si Luchen dito. Luchen. Sa labas. Kere-kere lang ng truck ng semento ang dumating. Yangat mo papunta sa bubong. Huwag kang gagamit ng elevator. Huda. Nakakapekto sa experience ng customer. Tumapak ka sa hagdan. kailan alis ang masyur? Kailangan na niyang magdala ng semento. Ako ang supervisor. Alam ko ang dapat at di dapat gawin. Ako ang may huling salita. Gagawa ka ba o hindi? Hindi ako gagawa. Ay empeke mo nang gagamit mo at umalis ka. Larga na. Larga ka. Ako'y nakatingala. Lampas pa sa buwan. Wang Changhong, anong hangin ang humihila sa'yo rito? Umupo ka. Kakababa lang nito. Galing sa inyo. Ang batang yun. Isa ba siyang tao mo? Luchen. Si Luchen ay isang asamga. Master sa ilalim ko. Luchen, ano? Kakilala mo siya? Siya ang dati kong asawa. Ay, ang swerte naman. Siya yung sumira kagabi sa plano ko. Yung maliit na peste na yun. At ang laki ng yang tapang, mapang-asar talaga, nagkamali siya na magastos sa'yo. Ayusin ko agad yan para sa inyo. Hindi naman sigurong pagkakasalayan. Isang peste lang siya. Pinapanood ko lang. Medyo nakakainis nga. Wang Changhong. Naintindihan ko. May 100 paraan ako. Papahirapan ko siya. Panoorin nyo lang. Tawagin ninyo. Ipatawag ninyo si Luchen dito. Anong tinitingnan mo? Nakatayo ka lang diyan at tumitingin? Say Wang Changhong to. Ganito kataas ang katayuan niya. Hindi yan para sa'yo. Alis ka. Linisin mo ang basurahan na yon. Ngayon pwede na natin siyang ayusin. Paano? Gali ka, ano? Huwag ka munang mag-alala. May magandang palabas pa. May susunod pa. Ipapakita ko sa'yo ng paunti-unti. Kung awayin mo ako, magbabayad ka. Ang mabigat na kapalit. Luchen. Dali, linisin mo na ang basurahan na yon. Gusto mo pa bang magtrabaho? Si Chuyutsuan ang nagligtas sa'yo, hanggang hindi mo pa nababayaran ang utang ng buhay sa kanya. Hindi mo siya pwedeng kalabanin. Kanyang bisita. Anong nangyari? Ang awa mo naman. Wala, iniisip ko lang. Bakit nga ba ako kasama? Ang isang duwag na tao. Nakatira ng 3 taon. Gino, ang Ming Guard na may 100,000 sandalo. Lihim na dumating na silang lahat. Sa labas ng Jiangzhou. Alam ko na, patuluyan sila sa labas ng Jiangzhou. Kung wala ang utos ko, walang sino man ang dapat. Kumilos ng walang pahintulot. Opo. Gino, ipapaalam ba natin sa gobernador ng Jiangzhou? Kung tutulungan niya tayo, mas madali siguro hanapin ang Zushen. Mas magiging madali na. Hindi kailangan. Hanapin ang Jushen. Ito ay isang lubhang lihim na misyon.
Walang sino man ang dapat magbunyag. Sino mang lalabag, mapaparusahan ayon sa batas militar. Lafayette ng 1,982. Tikman mo. Salamat, MR Wang. Heto. Ay, Tingnan ninyo siya. Parang nagkukulot ng basura. Parang di ba isang taong kumakain ng tira-tira. Sabi ko lang. Talaga namang kamukha niya. Kaya nga. Isang maling desisyon lang. Iba na agad ang buhay. Kung sumama ka sa kanya. Ikaw lang ang magiging. Walang kwentang babae. Kung sumama ka sa akin. Hindi lang matatikman mo ang alak na nagkakahalaga ng 10,000, kundi mararanasan mo rin ang pinakasosyal na buhay. Ako naman. Sinisisi ko lang ang sarili ko. Nahuli kong naintindihan. Ikaw ay hindi higit pa sa isang. Nasa pinakaubos na antas ng lipunan. Ang dami mong may inip na. Makialam sa buhay ng iba. Nakakatawa ka na talaga. Pero gagawin kong malinaw sa iyo. Ikaw, nararapat lang. Na laging maghukay ng basura para sa iba. Lu Chen. Mapalad ka pa, na ngayon natikman mo ang 10,000 alak na iyon. Hindi ka pa ba madaliang magpasalamat kay Wang Changhong? Zeng Chong, magkapasalamat ba ako? Hindi ako magnanakaw. Hindi ka ba natatakot madismiss? Isa lang akong maliit na masyur. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik, kumita ng kaunting pera. Bakit mo kailangang paulit-ulit? Pahirapan ako. Bakit? Sabi mo sa akin. Saan ba ako nagkasala sa'yo? Alagang kailangan mo bang ipahamak ako? Bro, Huwag. Kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Gumawa na kayo. Dakpin nyo siya. Dali, itali nyo siya. Ngayon, gagawin ko sa kanya. Itatali ko siya sa 18 paraan. Kanina ba? Sinipa ko sa kanang binti niya. Itataas nyo ang kanang paa niya. Sandali, MR Wang. Ano? Gusto mo rin sumubo? Hindi. Ako. Kakaalala ko lang ng isang bagay. Parang siya. Nakasakit. Kay Chen Lu, ang sekretarya ni Chu Yuhuan. Siguro yun. Anyayahan mo sila rito. Mag-obserba tayo. Sekretarya ni Chu Yutsuan. Seg. Napakaganda. Tawagan mo siya ngayon. Hindi ako interesado. Ano nang babasagin ang mga binti? Ayusin ninyo yan. Huwag ninyong sobrahan. anong nangyari? Kanina sa entertainment club, ang manager na si Zeng Sayong tumawag. Sinasabi raw, sinaktan ni Lu Chen si Wang Changhong. Nahuli na siya ngayon. Sabi ni Wang Changhong gusto niyang baliin ang mga binti niya. Ano? Ano ba trabaho ni Zeng Chong? Nasaan sila ngayon? Nasa entertainment club. Sa opisina ng mga master. Kunin ang buong security team. Umalis na kaagad. Ginoong Wang. Sabi ni Sekretarya Ken, hindi na siya makakarating. Sayang. Ang gandang eksena. Hindi niya makikita. Zhishen, muli siyang gumamit ng kapangyarihan. Baka, nasa panganib ba siya? Mga tao, Gino, agad na tipunin ang Miingar. Target, 20 kilometro sa direksyong Hilagang Silangan. Buong bilis, umusad. Opo. Huwag ka nang lumapit. Dali. Nasugatan siya. Kontrolin ninyo siya. Papapatayin kita. Tigilan ninyo yan. Akala ko sino yon. Si Chu Yuxuan pala. Siya nga pala. Ang presidente ng Lingsuan Group. Ang nagsalba sa akin, si Chu Yutsuan. Siya pala talaga. Gulo na gulo. Ikaw na manager. Paano ka naging manager? Wala talaga akong kinalaman. Gawa yan ni Lu Chen. Tingnan ninyo. Sinaktan niya si Wang Changhong. Tingnan ninyo. Sinaktan ako ng empleyado ninyo. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kapag nalinaw na ang investigasyon, bibigyan ko naman si Wang Changhong ng isang paliwanag. Pero bago yan, sabihin mo muna sa mga bodyguard mo, napakawalan ang mga tauhan ko. At kung ayaw kong pakawalan, Wang Changhong, ito ang kumpanya ko. Wala kang karapatang mamuno rito. Magsismis ka pa. Akala mo ba ang mga tao sa security namin ay pampalamuti lang? ayos. Sana tuwing makikita mo ako, magkakatapang ka pa rin. Sama ka sa akin. Dahil lang sa isang simpleng masyur. Hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting dangal. Sa akin, Chu Yutsuan, mabuti. Napakaganda, Wang Changhong. Kung talaga mong gustong labanin sa Lu Chen, hahanap pa ako ng paraan. Sayang lang ang tiyuhin ko ay sumalubong kay Gachanglong ngayong araw. Kung hindi, kahit nandyan pa si Chu Yuhuan, hindi namin siya kailangan katakutan. Ang tiyuhin mong Vice Presidente. Malaking tulong pa sa akin. Dahil lang sa isang simpleng masyur, hindi sapat. Gagamitin ko ang barahang ito. Malapit na. Ang buong Lingsuan Group ay magiging akin lahat. Pagdating ng araw na yon, Chu Yutsuan, papatunayan ko sa iyo ang iyong kayabangan at magbabayad ka ng kapalit. MS Chu. Nabaliw talaga ako noon. Hindi ko alam na kayo pala yon. Kung alam ko na kayo yon, hindi ko na yata gagawin yon. Tahin mo ang bibig mo. MS Chu. Hindi man ako mayaman.
Pero ganito pa rin ang sasabihin ko. Kung handa kayo, handa akong maging responsible para sa inyo. Maging responsible. Hawakan mo yung binigay kong sahod na 4,000 at maging responsible para sa akin. Ganun ba? Ibibigay ko ang puso ko sa'yo. Hindi mo na kailangang magsalita. Sinabi ko na, hindi tayo nasa isang antas ng buhay. Huwag kang magkaalanganin na magkaroon ng mga hindi makatotohanang pangarap. MSQ. May problema. Katatapos lang. Ang mga supplier sa taas ng kumpanya. Halos sabay-sabay tumawag. Upang magmakaawa at maningil ng bayad. Ang pondo natin ay malapit nang maubos. Paano nangyari to? Hindi ba sabi, ay bigyan tayo ng isang buwang grace period? Ito ay tiyak na. Gawa ni Wang Changhong. Sa mga supplier, pakalmahin mo muna sila. Si Gu Changlong mula sa Hong Kong Capital ay darating na para mag-evaluate. Kung pumayag siyang mag-invest, may pag-asa pa ang lahat. Alis muna ako para salubungin siya. Ikaw, maghanda na. Opo. MS Chu, narinig ko na ang pundo ng kumpanya nyo ay mauubos na. Totoo ba yan? Ang mga usapin ng aming kumpanya ay hindi na nyo kailangang alalahanin. MS Chu, ang layo-layo naman ng usap mo. Magkaibigan naman tayo. Paano ko kayo iwan? Sa gabing ito, sa Milky Way Hotel, may nakareserba na akong private room. Magkita tayo doon para pag-usapan natin ng maayos ang 1 bilyong puhunan. Paano? MS Chu, naniniwala ko sa'yo. Isa kang matalino. Gagawa ka na. Matalinong pa siya. Di ba sinabi mong, mananagok ka sa akin? Kaya mo bang kumuha ng 1 bilyon? Kung kaya mong iabot yan, pag-aari kita, umalis ka na. Yung nangyari noon, ipagpalagay nating hindi nangyari. Ayokong makita pa kita. Ay naku. O tingnan nyo. Hindi ba siya ang malaking tao sa tabi ni MS Chu? Ang mga laman loob niya, bakit parang nanghihina na? Parang sinasapit na niya ang 5 bagsak ng langit at tao. Hindi na sapat ang buhay niya. Huwag kang pumigil sa maayos na daan. Anong hinahintay mo diyan? Umalis ka. Matandang Ginoo, ang mga laman loob ninyo, malapit ng kumalya. Dali, punta kayo sa ospital. Kapag nahuli kayo, maaring hindi na kayo makahinga. Saan ka nang gagaling na may tapang magpabulaan? At mga haskang magmura laban sa amin? At mga haskang sumpain ang lolo ko? Luchen, ang tapang mo naman. Si MR Gu ay isa samga kilalang bisita ng kumpanya. Kung dahil sa'yo, samga walang kwentang sabi-sabi mo, mawawala ang kumpanya. Sa investment na ito, hindi ka palalampasin ni Chu Yuhuan. Kunin mo agad ang gamit mo at umalis ka na. Ling Chuan Group, walang puwang para sa mga taong katulad mo rito. Kalat-kalat pa. Ano bang itsura niyan? Gu Changlong, maligayang pagdating po sa inyong pag-inspeksyon. Tiyak walang kaunting pagkamagalang si Chu Yutsuan. Kami po ay, bawat isa kumukuha ng kailangan niya. Ano ba ang nangyari kanina? MS Chu, iyon nga, kailangan nating. Itanong kung ano ang nangyari sa binabantay mong si Luchen. Ganun ba? Kanina kasi, habang kami tumatanggap kay Gachanglong, biglang tumakbo siya at nagsabi, mamatay na raw ang matanda. Hindi ba't kalokohan lang yan? Sobra na to. Di ko inakala na isa kang taong walang alam gawin. Pero dalubhasa sa pagkasira. MS Chu, Umalis ka na. Ayokong makita ka pa. walang intensyon na sumpain ang sinuman ako. Gumagawa lang ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Manahimik ka. Ayokong marinig ang sinasabi mo pa. Ngayon din, maglaho ka sa harapan ko. Luchen, sinabihan ka ni MS Chu na mag-alis ka. Wala ka bang tainga? Ibig mo bang gughitin ba kita palabas? Sige, alis na ako. Emargu, pasensya na po talaga. Sana hindi po kayo magdamdam. Walang problema. Munting bagay lang. MS Chu, hindi mo na kailangang mag-alala. MSQ, sa tingin ko mas mabuti kung ayusin mo ang mga nasasakupan mo. Kung lolo ko, magkaroon ng problema. Kayo, hindi ninyo kayang panagutan. Emargu, Lolo, anong nangyari sa'yo, Lolo? MRQ. Lolo, tumawag kayo ng ambulansya. Kung hihintayin ang ambulansya, mahuhuli na tayo. May ospital lang sa tabi. Dalhin na natin siya sa ospital. Siege, bago namin mahanap ang Jushen, kung walang utos ko, huwag balayain kahit isang langaw. Huwag balayain kahit isang langaw. Sino kayo? Ito ang kumpanya ko. Bakit hindi ninyo ako pinapayagan lumabas? Ang Ming Guard ang kumikilos dito. Sino mang mga has humarang? Patayin ng walang awa. Kayo ba ay mula sa militar? Gino, biglang nagkaroon ng atake sa puso si Gu Changlong. Napakadelikado. Kailangan ng agarang medical na atensyon. Pakiusap, sana po kayong magbigay luwag. Ako ay mula sa Lingsuan Group. Ako ang chairperson. Ano po ang kailangan ninyo? Kailangan ninyo ba ng tulong ko? Sabihin nyo lang. Alayain ninyo ang mga ito. Salamat. Ngayon, MS Chu, lahat ng taong Lingsuan Group, ipunin dito. Akaiba. Bakit walang reaksyon ang Jushen Sword? Baka. Umalis na ang Jushen. MS Chu, lahat bang tao? Nandito na ba lahat? Lingsuan Group. Lahat ng empleyado. Kahit ang mga tagalinis, mga security, mga masseur. Nandito lahat. MS Chu, mahalaga ito. Kailangan kong magpadalang tao ko. Para sa liksikin ito. Bawat sulok. Kailangan ko ang inyong kooperasyon. Siege po.
Gino, wala. Itigil ang operasyon. Han Kui, gobernador ng Jiangshao. Bakit siya nandito? Mga tao, huminto. Ako si Han Kui, gobernador ng Jiangshao. Nais kong makita ang Ginoong Meiying. Ginoong Meiying, dumating kayo rito sa Jiangshao para mag-inspeksyon. Hindi ko naabutan para salubungin kayo agad. Patawarin ninyo ako. Walang anuman. Kakatapos ko lang din nalaman na dumarating si Ginoong Meiying. Kaya, naghanda kami ngayong gabi ng isang salusalo. Inaanyayahan namin kayo ngayong gabi na dumalo at magbigay ng payo. Hindi na salamat. May iba pa akong mahalagang gagawin. Wala akong oras kumain. Yun naman, ngayon na pagdating ninyo sa Jiangshao, kung may kailangan kayong tulong, sabihin nyo lang. Gagawin ko ang makakaya ko. Kung kailangan, sasabihin ko sa'yo. Kung hindi kita sinabihan, huwag kang makialam. Sige na, may kasunod pa ako. Paalam po, Ginoo. Gino, ang taong yon. Anong klaseng tao siya talaga? Tao siyang hindi natin pwedeng galitin. Sa paningin ng iba, ako ang namumuno sa buong lalawigan. Hindi nila ako maabot. Pero sa mata niya, ako ay maliit na langgam lang. Isang bahagyang pisil at madudurog agad. Lu Chen, sabi mo, na umabot ka na sa ganitong kalagayan. Nakakahiya ka na talaga. Kahit asawa mo, hinahamak ka. Di ka nga makabayad ng renta. Kahit yung babaeng gusto mong protektahan, di mo siya maprotektahan. Wala kang kwenta. Yarlay, kamusta ang lolo ko? Ayos lang ba siya? Binibining ang kalagayan ni MR Gu ay napakaalala. Marami sa kanyang mga panloob na organo ay pumapalya na. Wala na po kaming magagawa. Yarly, ikaw ang sadyang sauna. Pinakamahusay na doktor. Nakikiusap po ako. Mag-isip po kayo ng paan. Kahit magkano pa ang bayad, ibibigay ko po sa inyo. Binibining Gu, hindi ito kungkol sa pera. Limitado lang ang aming kakayahan. Wala na talaga kaming magagawa. Mas mabuti kung maghanda na kayo. Yarly, Matanda, ang iyong mga panloob na organo ay papalya na. Magmadali sa ospital. Kung hindi, maubos na ang oras at hindi na makapaghahanap ng solusyon. si Chu. Kanina sa inyong kumpanya, sino ang pinagbitiw na empleyado? Kailangan kong makausap siya. Ay, ang tinutukoy niyo po. Si Lu Chen ang pangalan niya. Para po saan niyo siya hinahanap? Akating lang mula sa ospital. Sinabi nilang nasa critical condition si Lolo. Sabi nila malapit na siyang mawalan. At ang mga sintomas ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Lu Chen. Ano? Paano nangyari to? Kung si Lu Chen nga ang nakapagsabi ng mga sintomas, tiyak na may paan siyang maililigtas si Lolo. MS Chu, pakiusap, tawagan mo siya. Sabihin mo na pakiisip niya ng paan. Pakiusap, iligtas mo ang lolo ko. Siege, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan kitang tawagan siya ngayon. Lulu, hanapin mo ang number ni Lu Chen. Ipadala mo sa phone ko. Safe. MS Chu, naipadala ko na ang number sa'yo. 3 kaon na. Sabi mo, sinasama kita palagi. Ano naman ba ang napapala natin? Ang lalaking to, sinara pa ang tawag sa akin. Ihanda ang sasakyan. Lalabas ako sandali. Miss, sino hinahanap mo? Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo ng malinaw. Ako to. Si Chu pala. Kayo, isang napakayamang binibini. Bakit kayo pumunta dito sa akin? Sa sirang inuupahang ito. Lu Chen, paano mo nasabi na may sakit si Gu Changlong? May sakit ba siya? Di ko namalayan eh. Biro lang naman yun. Lu Chen, pakitulungan mo naman ako minsan. Pagalingin mo si Gu Changlong. Para sa akin, siya ay isang napakahalagang kliyente. MS Chu, mali po kayo. Ako naman, ay isang maliit na masyur lang. Ngayon, wala na nga akong trabaho bilang masyur. Wala na nga ako. Kayo pa ang nagganggal sa akin. Sabi mo, gaya ko na tao. Paano ko malalaman kung paano maggagaling at magligas ng tao? MS Chu, di ba? Lu Chen, huwag kang magwalang bahala. Tingnan mo muna ang sarili mo. Yung mga ginawa mo. Sumuway ka sa pinuno. Nanakit ka ng tao. At pinukaw mo ang galit ng mahalagang kliyente. Sabi mo, ano bang pinagsasama-sama mo? Hindi pa rin sapat. Papatalsin pa rin kita ng 10 beses. Kaya nga. MS Chu, matalino kayo. Tungkol sa pagpapaalis ninyo sa akin. Sa bagay na ito, wala akong kahit kaunting reklamo. Mayroon ta ba kayong ibang sasabihin? Ikaw, hindi ka talaga maiintindihan. Lu Chen, pwede mo ba akong tulungan? Baiji, ano ang kailangan ninyo? Umiinom ka ba? Sa araw pa to, hindi ka pumasok. Anong iniinom mong alak? Baiji, nawalan ako ng trabaho. May utang ako sa inyo na renta. Maaring kansamandala. Hindi ko agad mababayaran. Bukas lilipat na ako. Ibibigay ko na ang bahay sa'yo. Yung mga naunang renta, kailangan maghintay hanggang makahanap ako ng bagong trabaho. Ibabalik ko na yon. Nawalan ka ng trabaho. Aba, hindi naman malaking problema ang mawalan ng trabaho. Basta ikaw, pumayag ka sa isang kondisyon. Ayos lang, pinatawad na kita sa naunang 3 buwang renta. At bukod pa riyan, papayagan kitang tumira ng libre pa ng 3 buwan. Baiji, kahit ganito ako, masyur ako, pero may prinsipyo ako sa buhay.
May paninindigan ako. Nagpapagaling ako, hindi nagbebenta ng katawan. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Ikaw pa ba? Kahit magbayad ka pa sa akin, ayaw ko pa rin. At isipin mo pang ibawas sa renta. Ay naku, huwag kang mangarap. Oh, Baiji, ano bang? Kondisyon mo? Sige, sabihin mo, pakinggan natin. Saij, diretso na ako. Mayroon akong class reunion ngayong gabi. Gusto kong magpanggap kang boyfriend ko. Isang gabi lang. Kakaltasin ko agad sa'yo. Ang katumbas ng 6 na buwan na renta. Gagawa ka ba? Hindi pwede. Hindi ko kaya. Bakit naman? Hindi ba basta magpapanggap ka lang na boyfriend ko? Hindi naman kita pinapagawa ng mapanganib na bagay o pumunta sa apoy at tabak. Lalaki ka pa ba o hindi? Sige. Pumayag na ako. Pero, Baiji, ang 6 na buwang renta na sinabi nyo, huwag nyo akong lokohin, ha? Huwag kang mag-alala. 6 na buwan lang naman yan. Ikaw, Baiji, hindi ka naman magbibitiw. Sa sinabi mo, ihahanda ko ang malilinis na damit. Lahat handa na. Magbanyo ka muna. Para magmukha kang mas maayos. Ngayong gabi, huwag mo akong kahiyahin, ha? Sa pagtitipon mamaya, may isang tao na matinding kaaway ko. Huwag kang masyadong magsalita mamaya. Tingnan mo ako at sumunod ka. Gets ko. Kilala mo siya. Ako lang na maliit na tao. Paano ko siya makikilala? Isang babaeng napakataas ang estado. Beizu. Halika, umupo ka rito. Oy, Bez. Dala niya to. Sino yung tinatawag ninyong energetic na kuya? Bakit hindi mo naman ipakikilala sa amin? Magpakilala ka nga. Anong energetic na kuya naman yan? Churong. Bakit parang wala ka namang nagbago? Mula sa bibig ng aso, hindi lumalabas ang ngipin. Ipakikilala ko na nga. Ito ang boyfriend ko, Luchen. Ah, sa pala boyfriend mo. Luchen. Ang pangalan naman. Mukhang nabasang sobra-sobra sa nobela ah. Pasensya na mga kasama, na late kami. Pero bili na ako ng round. Itiring nyo na lang na, paghingi ng paumanhin namin. Sino tong tao? Ang guwapo naman. At ang generous lumabas niya. Tunay na lalaki. Ipakikilala ko sa inyo. Ito nga, ang boyfriend ko, Zhang Kun. Hongsong Capital, Manager ng Investment Department. Taga Hongsong Capital pala. Narinig ko nga. Hongsong Capital. Nghay empleyado ng Investment Department. Ang sahod nila ay higit sa 1 milyon kada taon. TSK, may sahod na milyon. Pero, karaniwang mga empleyado lang iyon. Si Zhang Kun ay manager. Hindi pwedeng ganun katipid ang sahod niya. Hindi iyon halagang sahod. Ang swerte ni Orong. Nakahanap ng ganitong klaseng boyfriend. Kumpara dito, malayo naman si Beizu. Beizu, Dating school beauty pa siya. Hoy Beizu, ano ginagawa ng boyfriend mo? Hanggang ngayon, di mo pa ba ipakikilala? Sa amin? Baka nahihiya ka lang. Haha. Kailangang makuha natin ang 1 bilyong loan ngayon. Dapat makuha to. Kasi ang Lingswan Group, hindi makakaraos hanggang sa 3 araw. Chuyutswan. Kailangan mong kontrolin ang sarili. Kahit may maibigay silang pabor, hindi naman mawawala ang buong halaga. MS Chu, ang ipinakiusap ko sa inyo. Ano na ang nangyari? Hinahanap na namin si Luchen. Pero ayaw niya. Wala na akong magagawa. MS Chu, Akisuyo, ipadala niyo sa akin kung saan siya. Alis na ako ngayon para hanapin siya. Kakauwi ko lang mula sa Milky Way Hotel. Nakita ko siya doon. Doon siya dapat kumakain. Kung gusto niyo siyang hanapin, pwede kayong pumunta. Milky Way Hotel. Manager ga. Ako po ito. Guyan. Si Miss Gu po siya. Babalak po ba kayong kumain? Iayos ko na po kayo. Manager ga. May maliit lang po akong pakiusapan. Pwede ba kayong kumulong? May isang bisita na nagngangalang Luchen. Siya ay kumakain sa hotel ninyo. Gusto ko sanang malaman ninyo sa ang private room siya. At saka, padalhan ninyo kami ng 2 boat ng mahusay na alak. Ano pong klase ng alak ang ipapadala nyo? Ano pong presyo ng alak ang kailangan? Naalala ko. Na mayroon kayong 2 boat roon. Limitadong edisyon. Roman Conti. Roman Conti. Di ba? Yung 2 bote. Mahigit sa 3 milyon ang kabuuang halaga. Sigurado kayo na ipapadala ito. Ipadala na lang ang 2 boat na to. Isama nyo muna sa bill ko. Mamaya, ako mismo ang pupunta at magbabayad. Sag. Ayusin ko agad. Tama. Pag ipapadala nyo, huwag nyong sabihin na galing sa akin. Sabihin nyo lang, may kaibigan lang na nagpadala. Ininom nila sa kanilang buong pribadong kwarto. Gets po? Ganitong mahal na alak. Bakit nyo gustong ipadala ng anonymous? Ang dahilan, mahirap ipaliwanag. Natakot akong baka hindi niya tanggapin. Sundin mo na lang ang sabi ko. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Sabihan nila na ihanda ang sasakyan. Punta sa Milky Way Hotel. MS Chu, pasensya na po. May bigla akong kailangang asikasuhin ngayong araw. Kaya po naantala. MR Wang. Wala po. Kakarating ko lang din. Ilang minuto pa lang. MS Chu, yan bang ginagamit mo palagi? Anong skincare yun? Bakit ang balat niya? Ang kinis parang butter. Ginoong Wang. Maupo po kayo. Kanina pa, na-order ko na ang mga ulam. Dadalhin agad ng waiter. Walang magmadali. May oras pa naman tayo. Beizu, hindi naman. Para ipakilala lang namin.
ang trabaho ng boyfriend mo. Bakit mukhang, ang saman mukha mo? Baka naman, ang trabaho ng boyfriend mo ay ikinakahiya ninyo? Mababa ang tingin niya sa ibang tao. Ano? Ang boyfriend ko, siya ay contractor. Walang dapat ikahiya. Hindi ko lang sinabi kasi. Ay ayokong maging gaya mo. Nagpapakitang tao rito. Contractor, ha? Talaga ba? Hindi naman mukhang ganun ang dating niya. Ako, pakiramdam ko, parang manggagawang konstruksyon. Sa panlasa at kalagayan ni Who's Who, bakit siya kukuha ng manggagawang construction? Surong. Sobra kang nag-isip. Pagdating sa mga proyekto, ang kumpanya namin, kakatapos lang, na mag-invest sa ilang malalaking proyekto. Mga 10 bilyong halaga, na class ng proyekto. Yung sa Lucien. Hindi ko alam. Sa kumpanya ninyo, alin pong proyekto ang ininvestan ninyo? Ako. Huwag muna nating pag-usapan ang trabaho ngayon. Ngayon ay reunion ng mga kaklase. Dito tayo para magkumustahan. Kung sobra ang usapang trabaho, magiging puro amoy pera ang dating. Tama says Who's He. Class reunion. Kung masyadong napapadapuan ng usapang pera, iba na ang dating nito. Pasensya na. Magkar muna ako. Si Chuyutsuan. MS Chu. Diretso na tayo, huwag magpaligoy-ligoy. Ngayon na nandito ka, iyon ay patunay na. Alam mo kung ano ang kalalabasan. Ano yan, di ba? Basta sumunod ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang 1 bilyon. Magkakabait ka at makinig. Munting ganda. Miss na kita. Matagal na talaga. Basta sumunod ka sa akin. Huwag lang ang 1 bilyon. Kahit 2 bilyon pa. Ibibigay ko lahat sa'yo. Ibibigay ko lahat sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lucien, anong ginagawa mo? Ang taong ito, tinatrato kanya ng ganito. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Paano niya ako tinrato? Akin yan na usapin. Wala kang pakialam. Sabi ko na noon pa. Ayoko na kitang makita. Ginoong Wang. Humihingi po ako ng tawad sa ngalan niya. Tungkol dito, kailangan mo magbigay ng paliwanag sa akin. Sandali lang po, Ginoong Wang. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Isang paliwanag. Lucien, parang ipinadala ka ba ng langit? Para lang kontrahin ako. Bakit tuwing? Sa mga critical kong sandali, sinisira mo ang negosyo ko. Yun maliit na tulisan. Gagawin niya ang pang-abusong yon sa'yo. Inoprotektahan kita. Ikaw pa ang sinisisi ko, na sinisira ang tinatawag mong negosyo. Hindi ako kasing tanga ng iniisip mo. Mga bagay sa negosyo. Marami na akong naranasan. Alam ko na ang gagawin. Hindi mo kailangan pang kumulong, na nakakasama pa. Nakakasamang tulong. Ay, ang galing naman mong nakasasama. Chuyutsuan. Sa mundong ito, walang ibang bagay ba, na mas mahalaga kaysa sa iyong kinatawag na negosyo at pera. Kung yun maliit na tulisan, hihingin ang katawan mo, bago ka bigyan ng 10 bilyong investment. Tatanggapin mo ba? Kung matutulog siya sa akin, kahit man lang ibibigay niya ang 10 bilyong iyon. At ikaw naman, kinuha mo ang mahal kong unang beses. Ano ang ibinigay mo sa akin bilang kapalit? Chuyutsuan. Akala ko maling tao ang pinanood ko. Ako, Lucien, ang nagkulang ng pagingin. Hindi ko ito nakita. Ikaw pala ay ganitong uri ng babae. Anong klaseng babae ako? Hindi mo na kailangang sabihin yon sa akin. At saka, huwag mo nang alalahanin ang mga susunod kong gagawin. Hindi talaga tayo nasa isang antas. At hindi na magkakaroon ng kahit anong ugnayan. Gaya mo, walang hiya kang babae. Hindi ka karapat-dapat na makihalubilo sa akin. Chuyutsuan, huwag kang malungkot. Yung mga ordinaryong tao, mamamatay talo ko rin sila balang araw. Ganito na lang. Kain muna tayo. Nakareserba ako ng private bot sa taas. Nakakuha na rin ako ng kwarto. Pagkatapos kumain, dadala kita para mag-unwin. Halika, Ara. Saan ka pupunta? Mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na po, mga kasama. Late ako. Anong nangyari? Kilalang kilala ko tong tao. Alam niya ang background ko. Lucien, ikaw rin pala nandito. Manager Song. Hindi ko inaasahan. Na dito rin kita makikita. Songkun. Kilala mo ba ang boyfriend ni Baizhu? Siyempre kilala ko. Siya kasi ay mula sa aming entertainment company. Isang masahista. Ano ngayon? Hindi ba ninyo alam? Baizhu, hindi mo ba sinabi na ang boyfriend mo nagtatrabaho sa engineering? Ito, masahista. Anong klaseng engineering ang ginagawa niya? Pinapatay mo ako sa kakatawa. Ano ba mali sa pagiging masahista? Siya rin ang boyfriend ko. Walang mataas o mababang trabaho. Walang taong mababa ang pagkatao. Ay nga. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kaning umaga, nangyari iyon sa kumpanya namin. Nakasagasa siya ng isang mahalagang kliyente. Tinanggal na siya. Kaya ngayon, hindi na siya maaaring tawagin kahit isang masahista. Wala na siyang kahit anong trabaho. Baizhu, di ko akalain, nang gayon ikaw, marating mo na ang ganitong kalagayan. Ganito na lang ang antas mo? Kahit mga tambay na walang trabaho, tatanggapin mo pa? May isang salita para diyan, ano nga? Sabi nila, gutom na gutom, hindi pumipili. Siyempre, hindi pumipili kapag gutom. Mga kasama, pasensya na sa istorbo. Ako ang mula sa Milky Way Hotel. Ang general manager, apelyido ko ay Gu. Ang dahilan,
na ako'y pumasok ng may istorbo, ay dahil may isang misteryosong malaking personalidad ang nagpadala sa inyo ng 2 bote ng presyosong pulang alak. Roman konti ng 1,990 at limitado pa ito. Tama, may panlasa kayo. Ito, ang Romani Conti ng 1,990. Romaine Conti, sa buong Jiangzhou, ang nakainom ng alak na ito, hindi hihigit sa 10. Mga kasama, Tangkilikin ninyo. Manager Gu, ang alak na ito, magkano ang isang bote? Siguro mga 10,000 halaga. alak na nagkakahalaga ng ilang 10,000, pero hindi kasing halaga na sulit pang ako mismo ang maghatid. Hayaan ninyo akong sabihin na ang 2 boteng ito, ang halaga ng bawat bote, ay higit sa 1,000,000. Nako, alak na nagkakahalagang milyon. Magpo-post ako. Ayos. Mga kasama, enjoy ninyo. Hindi na ako gagalaw. Ang mamahaling red wine na to. Sino nga ba ang nagpadala nito? Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga para kanino ito. Para kanino naman ito? Hindi ba halata? Naman, Maliban kay Zhangkun. sino pa ba naman ang pwedeng magpadala? Tama. Si Zhangkun lang naman. Mga taong may posisyon lang. Ang papapadalhan ng malaking boss. Magpapadala ng ganitong halaga. 1,000,000 halaga ng alak. Si Zhangkunen. Karaniwan niyang nakakasalamuha ay mga boss ng malalaking grupo. Mga nila, karamihan sa kanila ay may kailangan sa pera. Kaya nagbabayad sila minsan. Hindi na nakakagulat. Naku. 2 bot lang naman yan. Huwag kayong mag-atubili. Loseji. Bubuksan ko na. Tikman natin, sabay-sabay. Kunge, teka muna. May sasabihin ako. Kunge, ang boteng alak na to, halagang 1,000,000. Kahit isang maliit na baso lang, halos 10,000 yun. Sa tingin ko, may mga manloloko at mabababang uri ng tao na hindi karapat-dapat uminom ng alak na to. Ano sa tingin nyo? Tama. May ilang tao kalaga. Talagang hindi karapat-dapat. Na uminom ng ganitong alak. Nga. Walang trabaho pero nagpapanggap. Tapos nagpapakita ng itsura. Pabos naman sa construction. Nakakasuya talaga. Yung pulang alak na ito na nagkakahalaga ng milyon. Kung papainumin nila sa kanya, Mas mabuti pang pakainin sa aso. Sa silangan, mga 10 kilometro mula dito. Diretso na dun, ngayon din. Opo, Kung ganon, dahil pereho nyo sinasabi. Pesensya na, per. Ang alak na to, hindi mo na mainom. Halika, miss. Hindi naman siya. Mas mamahaling alak lang. Tapos na. Ngayon, kahit pa Romaine Conti, hindi ako iinom. Kayong mga, na nakatingin lang sa pera, mga walang kles. Ganyang reunion, mas mabuting huwag na lang sumali. Lucien, tayo na. Go! Kakatapos ko lang. Ayon sa utos ninyo, ipinadala ko na ang 2 bote ng 1,990 at 70 Romani Conti, na ipadala na lahat. Ngunit, Gu, sa tingin ko, yung mga taong yan, ay puro probinsyano. Wala ni isa, na presentable. Ang 2 magandang bote ng alak na ito, ay nasayang lang sa kanila. 3,000,000 lang iyon. Hindi ito malaking bagay. Ang iba pa, hindi mo na kailangang pakialaman. Ngunit yung isang iyon, na tinatawag na Lucien, kailangan mo siyang asikasuhin ng maayos. Dadalhin na ako ngayon din. Mamaya, pagkita natin, pag-usapan natin ng detalyado. Lu Chen. Xiao Zhao, halka rito. Puntahan mo ang private room 308. May nandon na si Lucien. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag magkaaberya. Opo, Manager Go. Umalis na po sa Luken. Umalis na. Bagong-bagong lang inabot ang alak. Bakit umalis ng maaga? Narinig ko sa tsismis ng mga nakaupo doon. Sa Luken ay walang hanap buhay lang. Sa tingin nila, hindi siya karapat-dapat uminom ng ganoong alak. Kaya siya pinalayas. Hindi nakainom ang tunay na targe. Pero ininom ng ibang mga bisita. Hindi pwede yan. Ipilitin ko sila. Isusuka ang nainom nila. Lucien, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin ngayon, hindi ka sana nadadamayan. Sa ganoong kalaking pagkakalay. Baiji, hindi mo kasalanan yan. Wala akong inaasahan na magiging ganyan ang kalagayan. Asa ka. Kung hindi ako, walang kwenta. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ganyan na nga ang nangyari. Sino nagsabing wala kang kwenta? Para sa akin, maganda ka naman. Kung ganun sila, ayaw nilang uminom tayo. Kaya si Baiji ang magpapainom sa'yo. Ngayong gabi, hindi kami alis hanggat hindi lasing. Tara na. Nga kasama. Kami sa Hongsong Capital. Para sa mga susunod na plano at anunsyo. May isang pinapahalagahang bisita na nagngangalang Lucien. Saan na siya ngayon? Manager Gu, mali yata ang akala ninyo. Si Lucien ay isa lang na, walang-wala, tambay na walang trabaho. Paano pa siya karapat-dapat tawaging biyahero? Para hindi niya madungisan. Ang napakahalagang alak na ito, pinagkaisahan naming, napaalisin na siya. Walang-wala raw siya. Alam niyo ba kung wala siya? Makakain ba kayo ng alak na ito, na nagkakahalaga ng ₱1,000,000? Manager Gu, mali pa rin kayo. Paano magiging regalo sa kanya ang alak na ito? Hindi ito ipinadala para sa kanya. Siguro regalo itong isang boss. Para kay Brother Kun. Zhangkun. Sa tingin ninyo, baka naman tao lang siya. Sa paningin namin, wala kayong kwenta. Isa kang maliit na manager.
Kapat dapat ka bang uminom ng limitadong Romane Conti? Hindi ba natatakot na masunog ang dila mo? Sabihin ko na lang sa'yo ng totoo. Ang 2 bote na to, mga mamahalin na red wine. Ibinigay ng isang misteryosong boss. Painumin ni Lucien. Pero kayo, mga walang alam na tao. Sinakit pa ninyo ang tunay na mayari at pinatalsik siya. Ang 2 bote na to. Halaga nila 3 milyon. Kailangan ninyong buuin ang pera. Kung hindi, walang makakaalis ngayon. Manager Gu, ang ginagawa ninyo rito. Baka hindi ito ang ang Gachanglong ng Hong Kong Capital ay isang mataas na yai rito. Kung isasabi ko kung ano ang nangyari at nakita ko ngayon sa kanya, matatakot kayo. Baka pag-isipan niya kung magpapatuloy pa ba siyang gumastos dito sa inyo. Hindi dahil hinahamak ko kayo. Pero isa kang maliit na manager. Paano ka makikipagsabayan? Sa harap ng Gutyanglong? Mas mabuti pa kung hindi na natin pag-usapan pa ang Gutyanglong. Dating siya mamaya. Pagdating nun, magsisisi ka. Ginonggu, bakit po kayo nandito? Magpakilala nga po kayo. Hong Kong Capital. Zihangsong mula sa Investment Department. Xiao Zhang lang. Ginoong Gu, galing sa kumpanya ninyo. Itong si Xiao Zhang. Pinalayas niya yung bisitang gusto ninyong kunin. Halika, uminom ka muna. Ikaw talaga, bata. Ang talagang malas mo. May utang ka sa akin. Para sa 3 buwang renta. Ngayon pa, nawalan ka ng trabaho. Na nawala dahil sa'yo. Tingnan ko nga, paano ka mabubuhay sa Jiangshao. Gagawin ko. Maghahanap uli ako ng trabaho. Baiji, tungkol naman sa utang sa renta. Babayaran ko rin agad. Sinabi ko na yan. Basta pupunta ka ngayon. Apaalpasin kita. Sa 6 na buwang renta. Hindi ako magsisinungaling. Tumira ka ng kampante. Halika, halika. Isa pa. Inaalis mo si Lucien. Hindi ako. Wala akong alam. Ayos. Pero, tinanggal ka sa trabaho. Hindi. Hindi ako ang gumawa. Lahat kasalanan ng girlfriend ko. Ang nakakainis na girlfriend ko ang may sala. Deli, lumapit ka rito. Bakit ka nakaupo pa diyan? Magsore ka kay Gu. Hindi ko alam. Siya ay kaibigan ninyo. Humihingi ako ng patawad. Manager Gu, bawiin ninyo ang red wine na ito. Sila, hindi sila kaapat-dapat. Itaboy ninyo silang mga yan. Palabasin ninyo mula rito. Nakakainis silang tingnan. Manager Gu, may problema na. May grupong tao sa labas na. Napalibutan ang hotel namin. Ano? Tingnan natin. Sinong ang lakas ng loob? Kontrolin ang lahat ng labasan. Lahat ng tao. Walang sino man ang basta-basta papasok o lalabas. Maghihintay muna ang inspeksyon. Kapag na, saka kayo papayagan. Opo, tumayo kayo sa gilid. Sino kayo mga tao? Sino kayo? Akala ninyo pwedeng pigilan ninyo ako? Alam nyo ba kung sino ako? Alam nyo ba kung gaano kahalaga ang oras ko? Gaano kahalaga? Sayang. Kayang-kaya ba ninyo bayaran yan? Umalis kayo diyan, mabilis. Nangahas kayong sampalin ako. Kung hangarin ninyong magsalita pa, patayin ninyo ng walang awa. Sige, magpatuloy kayo sa trabaho. Sino ba talaga kayo? Lauga, huwag munang tumawag ng tao. Ang mga taong ito, malaki ang pinanggalingan nila. Alam mo ba kung sino sila? Hindi pa ako sigurado. Pero alam ko, na taga-itaas sila. Kahit ang gobernador pa ang dumating. Kailangan pa rin niyang magpakumbaba ng kaunti. Tara na, pasok muna tayo. Halika, inom. Baiji, hindi ka na pwedeng uminom. Lasing ka na. Sino nagsabi? Lalasing ako. Aano ako malalasing? Baiji, gising ka. Wala akong pera pambayad. Gino, sinuri na ang buong hotel. Wala. Ang kinaroroonan ng Zushen. Mukhang, huli na tayo. Kailangan na lang nating hintayin ang Jushen Sword na muling kumonekta. Utos, suriin ang mga footage ng Milky Way Hotel. Hanapin ang lahat ng umalis sa loob ng kalahating oras. Na umalis dito. Tingnan pa sa mga taong yon. Kung sino ang dating nagpakita sa Lingsuan Group. Baiji. Baiji, huwag kang magkasakit. Huwag mo akong iwan, okay? Takot talaga ako. Baiji, huwag kang mag-alala. Hindi kita iwan. Niloko mo ako. Sabi mo noon, hindi mo ako iwan. Ngunit sa huli, iniwan mo rin ako. Alam mo ba nitong mga taon na to, kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko? Alam mo ba? Ang taong sinasabi ni Baiji, sino ba siya? Yakapin mo ba ako, ha? Pangarap ko talaga, na yakapin mo ako. Galing ito sa bahay ni Lucien. Ilang dokumento. At mga gamit. Paano napunta dito? Bakit nandito sa kanya? MS Chu. Kasi tungkol pa rin ito kay Lucien. Gusto namin humingi ng tulong sa inyo. MR Gu. Hindi dahil ayaw kong kumulong. Talaga namang pinilit ko na. Ayaw niya. Wala akong magagawa. MS Chu, paano kung ganito? Kung maipapapayag mo lang. Si Lucien na ipagamot ang lolo ko. Ako ang bahala. Mag-invest ako ng 10 bilyon sa Lingsuan Group. Sakita man o lugi. Seryoso ka ba? Panindigan ko ang salita ko. Sage. Susubukan ko pa. Bahala na. Mas mabuti pang ako na mismo ang pumunta. Hanapin ko siya ng personal.
Maraming bagay. Kailangang linawin ng harapan. MR Wang, nahanap na ang address ni Luchen. Nahanap na. Isang maliit na Monsieur lang, paulit-ulit na sumisira sa plano ko. Sumisira ng mga magandang pagkakataon ko. Kung hindi ko siya, hihimayin ko siya sa 18 piraso. Hindi ako siwang kung hindi ko yon gagawin. Abisuhan na ang Black Wolf Gang. Agad silang umalis. Ayusin nila ang maliit na Monsieur na yan. Opo. Kawawang Monsieur. Ngayon, papatuluin ko ang luha mo. Hinding-hindi ka makatakas. At hindi ka rin makakamatay. Lu Chen, Bakit ka na parito? hindi ba pwedeng dumalaw lang ako sa'yo? Ngayon, sinabi mo noon. Simula ngayon. Ayaw mo nang may kaugnayan sa akin. Ayaw mo nang magkaroon ng anupamang ugnayan. Dumating ka ngayon dahil may layunin ka, di ba? May dala kang intensyon. Sabihin mo na diretso. Ayaw kong magpaligoy-ligoy. Sa puso mo, ganito kalaga ako. Sige, kung sinabi mo na, diretso na ako. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Para pagalingin si Gu Changlong. Sabihin mo ang kondisyon mo. Kung kaya kong uparin, titiyakin kong gagawin ko. Gusto ko sa'yo. Kaya mo ba yon? Sige. Ibibigay ko sa'yo. Nalapitan na namin ang impormasyon. Ang mga tao na lumabas na yung gabi. Sa Milky Way Hotel, isa sa kanila ang tinawag na Luchen. Siya ang Zhu Shen na hinahanap namin. Ipakita mo sa akin ang video. 3 taon na. Zhu Shen. Sa wakas, nahanap ka na ng inyong nasasakupan. Nasaan ang bahay ng Jushen? Nalantad na ba? Nabisto na. Ipapamahagi ang utos. Mag-ipon ang lahat agad. Target. Ang tirahan ng Jushen. Gusto ko sa'yo. Kaya mo ba yon? Ibibigay ko sa'yo. Gusto mo lang ba talaga akong matulogin? Ipapasaya kita. Basta mabigyan mo lang. Ang lunas si Gu Changlong. Ngayong gabi, mananatili ako at sasamahan ka. Chuyutsuan. Sa puso mo. Ang karera ba talaga? Ang napakahalaga. Higit pa sa dangal mo. Mas mahalaga pa. Hindi mo talaga alam. Ang pinagdaanan ko. Hindi mo rin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ang karera para sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Bilang anak ng isang malaking pamilya, ang karera ay siyang dangal. Kung wala akong karera, ang tanging magagawa ko lang ay maging palamuti, nakalagay sa estante. Hinahayaang piliin ng iba hanggang may umabot na tamang. Alok sa kasal. Kaya, alaga bang hindi iniisip ng mga magulang mo? Ang nararamdaman mo? Hindi mo naiintindihan. Sa loob ng malaking pamilya, ang personal na damdamin ay napakaliit lang. Ang kapakinabangan ng pamilya ang nangunguna sa lahat. Sige na. Dahil sinabi ko na sa'yo, ngayon umabot na tayo ng ganito. Sana tutulungan mo ako. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ko sa'yo ang unang beses ko. Alam kong hindi ka tugma sa imahe ko ng magiging asawa ko sa hinaharap. Pero at least, kumpara kay Wang Changhong, mas gusto kong manatili. Ang taong nasa pabi ko ay ikaw. Tubig. Luchen, nasaan ka ba? Magdala ka ng baso ng tubig para sa akin. Sino yung babaeng iyon? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Bahay nila siya, ang landlord ko siya. Huwag kang magpalusot. Ngayong gabi, nandyan ka na, kasama ng ibang babae. Nangangahulugang. Ngayon pa kailangan pang magkunwari ka pa, na mapagmahal at magturo sa akin ng leksyon. Nakakainis sobra. Ang laki ng ihi mo. Hindi ganoon ang nangyari. Hindi tulad ng iniisip mo. Nakita mo pa nga siya ngayong gabi. Sumama ako sa kanya para dumalo sa union ng kanyang mga kaklase. Nakalasing siya. Kagabi pa iyon. Nainom din ako. Luchen. Hindi ko inakala. Sanay ka na sa ganyang kalokohan. Tayo talaga, walang nangyari. Natutulog siya sa kama. Ako naman ay natutulog. Luchen, sinong kinakausap mo? Luchen. Ikaw talaga, parang pauwong ka na sa pag-ugali. Ganito ang uri. Nagugustuhan mo pa siya. Anong kleseng mapanuksong babae to? Ang gabi pa, tumungo sa teritoryo ko, para mang-akit ng tao sa teritoryo ko. Grabe, walang hiya ka. Ikaw pa ang walang hiya. Kagabi, kasama ko si Luchen. Ang sinasabing ikatlong tao ay ikaw, Hoy. Ikaw ang tunay na ikatlong babae. Ako at si Luchen, matagal na kaming nakatira rito. Ilang araw na. Dito. Ito ang pugad namin. Ito ang bahay ko. Mapanuksong babae. Hindi ka welcome. Kaya, umalis ka na. Ang kapal ng mukha mo palaga. MSQ. Umalis na siya. Ilang daang metro na ang layo. Tinitingnan pa rin. Ano ba? Ayaw mo bang pakawalan? Ano, wala naman. Kanina pa naman sinasabi niya. Nabanggit ng malinaw. Kagabi. Natulog ka kasama niya. Luchen, di mo yata halata. May ginagawang diskarte ka pala. Isang napakagandang babae. Isang tunay na magandang babae. Na sinabi mong natulog mo lang. Maliwanag na pagkakamali to. Anong pagkakamali? Ikotin ninyo to, huwag hayaang makatakas. MR Wang, nakatira ang binata sa loob nito. Hindi maganda. Dumating si Wang Changhong. Baiji, bumalik ka muna sa loob. Kahit ano pang marinig mo mamaya. Huwag kang lalabas. Ay naku. Sino si Wang Changhong? Bakit niya hinahanap ka? Tumingin ka muna, huwag munang magsalita. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Hindi ako alis. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi ng malinaw. Ito ang bahay ko. Anong karapatan niyo para paalisin ako? Luchen.
At sa wakas, nahanap din kita. Ngayon, gusto kong makita. Sino ang makasagip sa'yo? Wang Changhong. Ano ba talaga ang balak mo? Anong gusto mong gawin? Naalala mo pa ba noong araw? Ano ang sinabi ko sa'yo? Ihahatid kita sa kabila. Sa iba't ibang paraan. Dahan-dahan kitang papahirapan hanggang sa bumigay ka. Tara, Dakpin ninyo siya. Sino ba kayo? Ito ang bahay ko. Tingnan natin kung sino sa inyo ang aksyon. Totoo naman itong batang to. Ang swerte sa babae niya sobra. Ang mga babae sa paligid niya, walang pangit. Yung babaeng to, kahit mukha niya, medyo kulang kumpara kay Chuyutsuan. Pero, mas maganda ang katawan niya. Kapag nilaro mo siya, iba ang lasa. Bahay niyo. Ikaw ang landlord niya. Tama. Pumasok kayo sa pribadong bahay. Iyan ay labag sa batas. Kung hindi kayo alis, atawag ako ng pulis. At tawag ng pulis. Aba. Anong gagawin ko? Nako, Anong ginagawa ninyo? Bawal yan. Baka hindi ninyo alam. Sa Jiangxiao, ako, si Wang Changhong, ang batas. Mga tao. Baliin ninyo ang mga binti niya. Huwag. kayo, Ano ba talaga ang gusto ninyo? Para pakawalan ninyo siya. Palayain siya. Siguro. Kukunin ka na kapalit niya. Hindi pwed. Sa panaginip mo lang yan. Talaga. Huwag ninyo siyang saktan pa. Kung gusto ninyo huminto ako, pwede naman. Tingnan natin kung meron kayo. Ang tunay na sinseridad. Hubarin mo lahat ng damit mo. Hayaan mo akong tingnan ng mabuti. Seg. Saka na ninyo kukunin ang bangkay niya. nakakainis na si Lu Chen. Binigyan ko na siya ng pagkakataong umatras. Pero siya pa, nasa piling ng ibang babae. Grabe, pinapatay ako ng galit. Hindi tama. Kung alis ako ng ganito, parang pinabayaan ko na sila. Hindi pwed. Kung babalik ako ng ganito, nakakahiya naman. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Anong paraan? Ang investment ni Guyan. Tama. Kailangan kong makuha ang investment. Kung nag-atubili ka pa, kung hindi ka malinaw mag-isip. Kapag tinuso ko na ito, ang maliit na masyur na to, maaari nang mawala ang buhay. Tigil. Wang Changhong, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? MS Chu. Gusto ko ring itanong sa'yo. Sa ganitong oras, bakit ka nandito? Aking bagay to. Wala kang pakialam. Ikaw naman. Ganitong gabi, nagdadala pa ng napakaraming tao. Sumasalpok kayo ng pribadong bahay. May hawak pang sandata. Anong balak mo? Ang batang masyur na ito, pauli-ulit niyang sinisira ang plano ko. Hindi. Sinira nga. Ang magandang plano natin. Hindi mo ba dapat ako? Pausahin siya. Wala akong interest sa'yo. At saka, Wang Changhong, ikaw naman, at least, isang kilalang tao ka. Dapat may alam ka sa batas, di ba? Tumahimik ka. Chuyutsuan. Hindi ba gusto mo makakuha mula sa akin? Ang 1 bilyong pautang. Huwag kang magkunwaring santa. Akinggan mo. Ngayong araw, tulad niya ka. Manatili ka rito at paglingkuran mo ako. Kung paglingkuran mo ako ng maayos, ang 1 bilyong pautang, hindi ba mapupunta sa'yo? Tao ka na ganito. Karapat dapat ka pa ba? Seg. Ngayon. Gagawin kong dalawa na rin. Dakpin ninyo siya. Wang Changhong, kung mga kang gumalaw laban sa akin, isang hibla ng buhok, hindi ka mamamatay ng maayos. Chuyutsuan. Inloko mo na ako ng matagal. Ngayon, babawiin ko pati prinsipal at tubo. Isoli mo na ngayon. May 2 magagandang babae. Sasama sila sa akin ngayong gabi. Gagawin kong todo ang gabi. Wang Changhong. Walang hiya ka. Kung kaya mo, pakawalan mo sila. Inaatake mo ako. Anak ng tuta. Kung may tapang ka, insultuhin mo ulit ako. Seg. Lumapit ka, bata. Dudurugin kita ngayon. Walang hiya ka. Seg. Sa susunod na buhay, tandaan mo to. Huwag mo akong galitin ulit. Huwag. Ano? Naawa kayo. Sangayon ako, sasamahan kita. Pakawalan mo siya. Sang-ayon ako, sasamahan kita. Pakawalan mo siya. Seg. Basta pa nga kung sasamahan mo ako ngayong gabi, papalayan ko siya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tumahimik ka. Wang Changhong. Kung susubukan mong saktan siya, Ginagarantiyahan ko. kahit sa susunod na buhay man, laban ako sa'yo. Hindi ako titigil. Ikaw na nga bang taong iyon? Kahit bigyan pa kita ng 10 buhay. Hindi ka pa rin makagalaw. Isang hibla lang ng buhok ko. Sasama ko lang siya magdamag. Isipin mo na lang na kinagat lang ako. Kasi hindi naman ako. Isang inosenteng dalaga. Lu Chen, Huwag mo nang ipaglaban sa puso mo. Sino ba talaga ang, pag napunta na sa kama, malalaman mo rin. Una, pakawalan mo siya. Akala mo ba tanga ako? Mag-enjoy muna tayo. Pag natapos na, natural, pakakawalan ko siya. Kung alagaan mo ako na mabuti, at mapaligaya mo ako, sisiguraduhin ko na magiging ayos siya. Pero, kung hindi mo ako mapaligaya, sinisiguro ko rin sa'yo, natitiyakin kong mamatay siya ng malupit. Gaano pa kalayo? Ulat ko, Gino, 2 kilometro na lang. Sino ba talaga? Ang nagpaalab kay Jushen. Ang ganitong napakalakas na galit? Nakakainis talaga. Aspasan. Sa loob ng 1 minuto. Dapat makarating sa bahay ni Jushen. Opo. Ikaw, Tumigil ka. Bitawan mo ako. ikaw, maliit na teknik yan. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, na personal mong makikita, kung paano ko mapapasunod ang babae mo, na yumuko sa aking mga paa. Iblokada ang lugar.
Wang Changhong, may problema. Sa labas. Maraming tao ang bumalo sa labas. Ano? Bakit ka natatakot? Hindi sila nagsasalita. Dumating sila at agad sumalakay. May mahigit 10 kasama ang nasaktan. Hindi na makakaya ng mga kasama natin. Hindi namin kayo kilala. Anong pakay ninyo? Kami ang Black Wolf Gang, may ginagawa kami rito. Sino kayo? Agaanong gang kayo, mga kuya? Nakakakilabo. Malinaw na hindi ko siya nakikita dati. Ang babaeng ito. Bakit? Parang may napakakilalang kakiramdam. Tao. Itong mga tao. Kayo ang nagdala sa kanila? Miss, ang Black Wolf Gang namin ay sakop ng Fierce Tiger Gang. Hindi ninyo sinasadyang. Gayon ba, maghihimagsik laban sa Fierce Tiger Gang? Anong klaseng gang ang Fierce Tiger Gang? Akin, ang Fair Stager Gang, ang pinakamalaki sa Jiangzhou. Maaring tawaging sa buong Jiangnan, ang ilalim na emperador. Panindigan nyo na lang na alam ninyo na, kung malalaman ng tigre, na nangahas kayong kumilos laban sa akin, ang buong samahan ninyo, maghahanda na lang na maglaho. Mga ulod sa lawa ay nangahas magmayabang. Isang maliit na Jiangzhou lang. May tumapang pang gumamit ng pangalang tigre? Nakakatawa talaga. Tao, itapon ninyo siya palabas. Pakawalan mo ako. Hintayin mo ako. Sumama ka sa amin. Say. Susunod ako sa inyo. Lu Chen, Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Sandali lang. Mag-ingat ka ha. Ming. Sumasenyo, Jushen. Nagkamali yata kayo ng tao. Bumangon ka. Hindi kami nagkakamali. Gino, ito po, ang ginamit ninyo noon. Jushen Sword. Matapos ninyong pinande, ito'y nagkaroon ng isip. Nadama nito, ang inyong kapangyarihang Diyos. Totoo, akin nga yan. Ngunit, malabong ang alaala ko tungkol sa kanya. Halos malabo. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko na matandaan. Gino, 3 taon na ang nakalipas. Dahil kayo, ay pumigil kay Zeus at sa iba pa. Mga 4 na dayuhang Diyos. Nang laban sila sa Iksi. Nagkaroon ng isang digmaan ng mga Diyos. Sa huli, pinuksa ang 3 Diyos. Matinding nasaktan si Zeus. Sa labang iyon, ikaw din ay malubhang nasugatan. Kaya nagkaroon kang amnesia. Sino man ang sumalakay sa Itzy, kahit malayo, papatayin namin sila. Matandang kasama, sundan mo ako. Pinaggitiis kita ng hira. Shushan, nagtiis ka para sa mga tao. Bilang isang tao ng Itzy. Itzy ang nagbigay buhay sa akin. Karapat dapat akong ialay ang sarili. Hanggang sa kamatayan. Bumangon ka, yang matandang si Zeus. 3 taon niyang pinagaling ang sugat. Dapat medyo gumaling na siya. Mula kay Kuanglong may balita. Sinasabing ang Sun God Cult. Kamakailan ay masigla ang kilos. Baka malapit nang gumaling si Zeus. Hindi ganoon kabilis. Noong nakaraan. Siya ay tinamaan ng aking mga 9 na salitang banal, na pinamutol ng aking Zushen Sword. Mas mabigat ang kanyang sugat kaysa sa akin. Ginagawang kontrolado niya ang mga tagasunod. Upang subukin, kung tunay ba akong patay, huwag mo na siyang intindihin. Pag gumaling ako, ipapadala ko siya, para muling makasama ang 3. Gino, ipapaalam ba kay Kuanglong? Kisha? Zhenyu? Para dumating silang 3 at magbantay. Hindi na kailangan. Sapat na kung nanito ka. Hayaan silang sundin ang takbo ng plano. Bantayan nila ang hangganan. Huwag silang gumalaw nang wala ang utos ko. Bawal silang basta pumunta sa Jiangzhou. Opo, Gino. Gino, Si Wang Changhong na yan. Ano ang gagawin natin sa kanya? Pakawalan ninyo na. May plano na ako. Siya. Medyo. May katayuan at posisyon. Hindi pwedeng patayin ng basta. At isa pa, nasa Jiangzhou ako. May ilang maliit na bagay akong asikasuhin. Maghanap ka muna ng matitirhan. Maging handa kang sumunod sa tawag ko. Susunod po. Lu Chen. Bakit ka na parito? Wala yan sayo. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Ang laki ng ipinagbago mo ah. Zheng Qiong. Hindi magandang aso, lumiko sa daan. Lumiko ka. Bakit ka nandito? Hindi naman iba ang hangarin mo kundi. Gustong mapasama kang muli ni MS Chu. Sinira mo sa MS Chu. Ganito kalaking del. Hindi ka na niya tatanggapin uli. May kaunting alam ka naman ba sa sarili? Umalis ka na. Ano man ang gagawin ko, hindi na problema mo. Ang kailangan mong gawin, huwag ka lang makagulo. Sino ka ba para magmay-ari dito? Tingnan mo naman to. Ako ang kapten ng security. Ang pintong ito. Ako ang boss dito. Sino man ang papasok. Ako ang magpapasya. Ikaw, hindi pwedeng pumasok. Sinasabing manatili ako. Yung mga kahihinatnan, takot akong ikaw ang. Hindi kaya mong pasanin. Sabi niya hindi ko kaya. Ang responsibilidad na to. Eh naku. Anong problema? Tumawag na siya, tinawag na niya ang tropa. Isa kang tambay. Gayon, kahit sinong pumunta, hindi papayag. Hindi ka pwedeng pumasok. Hoy, Chuyutsuan. Nasa harap ako ng kumpanya. Zheng Qiong. Hindi niya ako pinapapasok. sabihin mong sagutin ni Zheng Xiong ang telepono. May numero ka ba ni Chuyuhuan? Wala talaga akong numero ni Chuyuhuan. Nagpapatawa ka ba? Kung hindi ka pa sasagot, mag-ingat ka sa kung ano ang nasa katawan mo. Mag-ingat ka, yung suot mo. Zheng Xiong, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang napigilan mo ang iba na pumasok sa kumpanya?
Kung maulit pa, umalis ka agad. Chi Yuquan. Pasensya na po. Ayusin ko agad. Lu Chen, pasok ka na. Chi Yuquan. Ikaw, babaeng yan. Nagpapakagarbo ka pa. Ilang oras na ba yun? Kayong dalawa, tumayo kayo diyan. Yung inihanda nyo diyan, kumusta na? Wang Chenghong, huwag po kayong mag-alala. Tinipon ko na lahat ng mga shareholder. Pagkalipas ng 10 minuto, magsasagawa ng pagpupulong ng mga shareholder. Tanggalin si Chu Yutsuan sa posisyon ng chairman. Hihintayin naming dumating ka ng personal para tanggapin ang pwestong ito. Chu Yutsuan, titignan ko ngayon kung paano ka makatakas. Sa palad ko, Kahapon, pagkatapos dinala ka nila, wala bang nangyari sa'yo? Wala naman. Sila ay nagtanong lang. Tinanong nila ako ng ilang bagay. Hindi nila ako pinahirapan. Ikaw muna ang magsalita. O ikaw muna. Sakto, may tanong din ako. Na itatanong ko sa'yo, paano mo nakuha ang lollipop na to? Na nasa iyo. Sagot ka muna. Kuya Lu, alis na si Xuan. Pupunta siya sa malayong lugar. Hindi na niya matatanggap ang mga pagkain mo. Ang lollipop na ito. Ingatan mo ito ha. Balang araw kapag nakita ito ni Xuan, alam ko na ikaw yun. Ang kuya kong si Lu Chen. Noong bata pa kami. May isang. Chu Yuxuan. Hindi maganda ang balita. Nagkakaisa si Zheng Jun. Sa maraming maliliit na shareholder. Nasa conference room sila ngayon. Magpupulong sila ng mga shareholder. Sinasabing, Tatanggalin ka bilang si. Paano siya naglakas loob? Secretary Chen. Anong nangyayari ngayon? Si Zheng Jun na to. Tila naging taksil sa loob. Palihim siyang nakipagsabwatan. Sa maraming maliliit na shareholder. Sila ilihim na bumibili ng shares. Ngaon ay umabot na sa 50% ng shares. At ngayon magkukusin pa sila. Para tanggalin si Chu Yuxuan. Malaki ang problema ni Chu Yuxuan ngayon. Ay naku, Bakit ko pa sinasabi to sa'yo? Wala kang trabaho ngayon. At hindi ka makakatulong kay Chu Yuxuan. Dumating si Chu Yutsuan. Sakto ang timing. Kamakailan lang. Ang gulo sa kumpanya natin. Panahon na. Mag-ayos na. Anong gagawin sa kumpanya? Hindi naman para sa'yo yan. Hindi isang vice-pres ang magapas siya. Zheng Jun, anong karapatan meron ka na magtawag ng shareholders, meeting ng mag-isa? Wala akong ganitong kapangyarihan. Pero, ang pagdaraos ng shareholders meeting ay ninanais ng lahat ng shareholders. Hindi ko na mapipigilan. Ha ha ha. Tama si Zheng Jun. Kamakailan, hindi maganda ang takbo ng kumpanya. Malaki ang nalugi. Mahina ang pamumuno ni Chu. Dapat siyang managot. Tama. Hindi na angkop si Chu na manatili bilang chairman. Sa posisyon na yon. Ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ako ang chairman. Hindi ko sinasang-ayunan ang mungkahi ninyo. Tinanggihan sa isang boto. Chung. Ngayon, ikaw ay hindi na ang pinakamalaking shareholder. Anong ibig mong sabihin? Literal nga. Wang Changhong. Nakipag-ugnayan na sila ng palihim. Sa mga pangunahing At shareholder. pinili na nila ang kumpanya. Higit pa sa 50% ng mga shares. Ngayon siya na ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Zheng Jun, kaya pala palihim ka na. Nang agaw ka kay Wang Changhong. Ikaw ang traidor sa loob. MS Chu, ang naivety mo naman. Ang mabuting ibon, pumipili ng punong matitirhan. Si MR Wang, ang may kakayahang magbayad ng malaking halaga. Ikaw, wala kang pangbayad. Ganyan talaga ang realidad. Ngunit, huwag kayong masyadong mag-alala. Alam ninyo siguro ang iniisip ni MR Wang. Di ba? Basta susunod kayo sa kanya. Mananatili pa rin ang pwesto ng chairman. Sa inyo. Huwag kang mangarap. Kahit na si Wang Changhong ngayon, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ang ibang mga shareholder, hindi rin siguro papayag. Tingnan na lang natin. Kapag dumating si MR Wang, malalaman na natin. Ming. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin ninyo. Gawin ninyo ito sa pinakamabilis na oras. Lipulin ninyo ang kumpanya ni Wang Changhong. Gagawin kong wala siyang halaga. Dagdag pa rito. Mula sa hawak ni Wang Changhong, ang lahat ng bahagi ng Lingsuan Group. Ililipat ninyo lahat sa pangalan ni Chu Yutsuan. Jushen, huwag po kayong mag-alala. Miing sa loob ng kalahating oras. tatapusin ang misyon. Ito ang utos ni Jushen. Gamitin ninyo ang lahat ng paraan. Ambisin si Wang Changhong. Gawin ninyong mabangkrupt siya sa loob ng kalahating oras. Bigyan natin siya ng pinakamainit na palakpakan. Salubungin natin si Wang Changhong. Maraming salamat sa inyong suporta. Umupo kayo. Ipinapahayag ko. Simula ngayong araw. Mag-i-invest ako sa kumpanya na 2 bilyon para bayaran ang utang ng kumpanya. At ako mismo, nangangako rin ako sa inyong lahat na pamumunuan ang Lingsuan Group at tungo sa mas malaking tagumpay. Wang Changhong, isa kang mababang tao. Chu Yutsuan, ang sinabi mo, medyo bata pa yan. Ito naman, tinatawag na kompetisyon sa negosyo. Ngunit, kung willing si Chu Yutsuan, sumunod ka lang sa akin. Maaari kong isaalang-alang. Ibigay sa iyo ang posisyong ito. Magandang dalaga.
Ang mabuting tao may katapat. Chu Yutsuan. Ang intensyon ni Wang Changhong. Huwag mong sayangin ito. Lingchuan Group. Ang puwesto ng presidente ay sa Jiangshao na pinapangahap ng maaming babae. Kasama si Wang Changhong. Chuyutsuan, ang negosyo mo. Tiyak na maabot. Ang mas mataas na antas. Sino ka ba? Lumayas ka. Aliping may 3 apelido ka. Ikaw pa ang magtatangkang palisin ako. Akala ko sino ba ko? So ikaw pala. Masir pala. Inanggal ka na? Sino ang nagpasok sa'yo rito? May paa naman ako. Pumapasok ako kapag gusto ko. Umalis ako kung gusto ko. Guardia. Nasaan na lahat sila? Ibigay ninyo ito sa akin. Ambay. Aboyin ninyo siya palabas. Lu Chen, kanina ang yabang mo, hindi ba? Halika, magyabang ka pa isang beses. Tingnan natin. Dati umaasa ka sa na si Kyuyuan ang sandigan mo. Nagyabang ka sa harap ko. Ngayon bumagsak ang sandigan mo. Tingnan mo kung ano nang asandahan mo ngayon. Zeng Chong, huwag mo yan. Huwag kang masyadong maaga magyabang. Ano ngayon? Narinig ko ba ng mali? Hoy bata, ang utak mo, may problema ka ba sa ulo? Ang sandigan mo, bumagsak na si Kyuyuan. Ano? Inisip mo pa rin ba na makabangon ka muli? Ano nang inisip mo? Lu Chen, payo ko sa'yo. Mas mabuti na sumunod ka. Sumunod ka kay Wang Changhong. Siguro, titingnan ko yan dahil sa dati nating pagkakaibigan. Papabayaan ka ni Wang Changhong. Ano ko nga ba? Nagkakasal sa isang babaeng katulad mo. At nabuhay kasama ka ng 3 taon. Ngayon nga lang, kapag naiisip ko, nakakadiri na. Naghahanap ka bang kamatayan? Lu Chen, Wang Changhong, huwag kang maging sobrang yabang. Ang nangyari kagabi, nakalimutan mo ba? Ikaw at sila, ano ang relasyon ninyo? Sila ay mga tauhan ko. Wang Changhong, huwag ninyong pakinggan ang masahistang ito. Nagloloko lang siya. May mga tauhan pa siya. Wang Changhong, sabi nyo lang ang utos. Ginagarantiya ko. Tutulungan namin kayo. Gagawan namin siya ng 18 paraan. Ano pang hinihintay ninyo? Itaboy ninyo itong tao. Palisin ninyo siya ngayon din. Basta hindi siya mapapatay. Ako na ang bahala sa lahat ng iba pa. O sige, Wang Changhong. Abangan ninyo. Wang Changhong, ngayon, kung sakali man, subukan mo lang akong galawin. Maniniwala ka ba? Gagawin ko sa isang igla. Walang-wala ka. Ito ang sabong buhay ko. Pinaka nakakatawa. Na biro. Nasa akin. Mahigit 10 nakalistang kumpanya. Ang halaga ko, mahigit 100 bilyon. Kahit, dumating pa ang pinakamayaman ng ITZY. Hindi niya ako. Mapapawalang-wala. Ano ka ba? Lu Chen. Hindi mo naman siguro dahil lang. Sa pagkawala ng trabaho. Nawawala ka na sa bite? Ikaw. Walang. Trabaho. Na. Palaboy. May lakas ka pang magsalita? Gagawin mo si Wang. Sa magdamag. Na ilalaglag ang lahat ng kanyang ari-arian? Nakakatawa ka talaga. Lu Chen, ang paghiwalay ko sa'yo ay talagang ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Tama ba? Mamaya tayo, malalaman natin. Pero, sana huwag kang iyak mamaya. Ako, Wang Tingting, kahit umiyak para sa isang aso. Hindi ako iyak para sa'yo. Lu Chen, tayo na. Maghintay ka pa. Sandali na lang. Ang Lingsuan Group na ito, muling mapupunta sa'yo. Lu Chen, alam kong mabuti ang loob mo. Pero hindi na possible. Ayaw ko ring manatili rito. Tingnan mo ang pag-ugali nila. Maniwala ka sa akin. Maghintay ka pa ng ilang minuto. Chuyutsuan. Kaysa maniwala ka sa isang, parang ligaw na aso, na palaboy na walang trabaho. Ikaw hindi mo ako pinaniniwalaan. Sinabi ko na sa'yo, basta paglingkuran mo ako ng maayos, mapupunta sa'yo ang Lingsuan Group. Bukod pa rito, hindi mo na kailangang mag-alala pa sa problema sa pundo. Sa puso ko, ikaw ay parang isang palakang may sugat. Kahit mamatay man ako, hindi kita hahawakan kahit paano. Bye-bye. Hinahamon mo ang sarili mong kamatayan. Wang Changhong, huwag ka munang magmadali. Ang si Kyuyuan na yan, magtatapang lang siya ngayon. Hintayin niyo lang siyang maranasan. Kung ano ang tinatawag na kahirapan. Babalik siya sa'yo kapag nangyari iyon. At pag dumating ang oras na yun. Gagawin mo na lang ang gusto mo, tama ba? Wang Changhong. Tama si Zeng Chong. Si Chu Yutsuan ay lumaki sa isang garapon ng pulot. Hindi siya sanay sa paghihirap. Pagkalipas ng ilang araw, babalik siya, umiyak at humihingi sa inyo. Chuyutsuan. Naririnig mo ba? Kung makikisuyo ka lang sa akin, ayusin kita na maayos. Pero, kung lumipas ang panahong ito, ano ang kahihinatnan? Hindi ko rin masabi. Wang Changhong, mas mabuti siguro kung ikaw muna. Mag-alala ka muna sa sarili mo. Dapat tag-isipan mo ng mabuti.
Kung paano mo haharapin ang buhay na walang pera, paano ka mabubuhay? Hindi. Nagsalita ba ako sa'yo? Hanggang ngayon pa rin, nangahas ka pang harapin ako, at magmalabis ka pa. Grabe naman, nakakatawa talaga. Maniniwala ka. Bahala ka, Gino, Wang Changhong. Lahat ng mga kumpanyang nakalista sa ilalim niya ay nasuspend ang trading. Tinilit i-freeze ang kanyang mga shares. Naka-freeze rin ang kanyang personal na ari-arian. At maraming bangko ang malapit na. Hahanapin siya para singilin ang utang. Wang Changhong ay bankrupt na. Magaling. Ipapaalam ko agad kay Jushen. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Malamang malalaman mo rin mamaya. May net worth ako na 0 bilyon. Bawas sandali kumikita ako na. Mga daang milyon hanggang 10 milyon. Ang ilang minutong na aksaya na ito. Mababayaran mo ba ang pinsalang ito? Huwag kang magyabang. Ang 0 bilyong ari-arian mo, iyon ay wala na. Ang ibig mong sabihin, nabangkrut na ako. Hoy bata, ang tindi mo, nabaliw ka. Totoong inakala mo na, ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Okay na. Bilisan, palabasin ninyo itong tao. Palabasin ninyo siya agad. Wala akong oras para magkatawa rito. Sige boss. Kung ganoon, hintayin mo, paighin ko siya ng paunti-unti. Lu Chen, tayo na. Huwag dito. Huwag mo nang pahiyain ang sarili mo. Anong halos? Halos oras na. Tungkol kay Wang Changhong ngayon, dapat, makakatanggap na siya ng mensahe. Seg. May iba pa bang magandang balita? Sabihin. Wang Tianhong, hindi maganda. May malaking nangyari. Anong sabi mo? Anong malaking nangyari? Mabilis, sabihin mo. Wang Tianhong, katatapos lang tumawag ang bangko. Sabi nila, kinumpis ka na kayo. Lahat ng inyong mga ari-arian. Ano? Paano nangyari yan? Wang Tianhong, hindi lang yon. Yung higit sa 10 kumpanya na hawak ninyo, na nakalista sa stock market. Pati yun ay pinatigil ng investigasyon biraw. At, ang inyong mga shares, ay lubusang na-freeze na rin. Hindi ito maaaring totoo. Sigurado kang nalilinlang ka sa akin. Wang Tianhong, hindi naman ako maglilinlang sa inyo, Ginoo. Hiniling pa nga ng mga taga-investigasyon na ibigay ko ang inyong mga galaw at lokasyon. Sabi nila, kailangan nila kayong kausapin para sa investigasyon. Isara mo yan. Lahat yan ay fake. Fake lahat. Seg, naintindihan ko na. Aha, so ikaw pala yung maliit na yan. Nakipagsabuatan ka sa taong iyan. At nagsama kayong manloko sa akin. Lokohin ka. Karapat dapat ka ba? Ha? Ano pa hinihintay mo diyan? Bilis ka. Atayin ninyo siya. Anong ibig ninyong sabihin? Ito ang isang palilinlang. Kailangan ninyo akong paniwalaan. Naniniwala ba kayo sa akin? Seg, naintindihan ko. Lahat kayo. Sama-sama kayong nagkaisa. Niloloko ninyo ako. Ganon ba? Masama kayo. Sino si Wang Changhong? Kami ay mula sa Oversight Bureau. Kailangan namin siya para sa ilang investigasyon. Sumama ka para makipagtulungan sa investigasyon. Ako si Wang Changhong. 3 opisyal. Kagalang-galang na mga opisyal. Anong kailangan ninyo? Pinaghihinalaan ka namin. Pagmamanipula ng merkado. Pinaghihinalang paglilinis ng pera. Sumama ka sa amin. Hindi. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kilala ko ang gobernador. Hayaan ninyo, tatawagan ko siya. Isa lang. Sigurado matutulungan ako ng gobernador. Matutulungan niya ako. Ginoong Wang, tawagan mo ako. Anong kailangan ninyo? Tulong po kayo sa akin. Agad po ninyo akong tulungan. Anong nangyayari? Ikwento mo ng dahan-dahan. Mahal na gobernador. May nagsasabing kasalanan laban sa akin sa likod ko. Pati na rin, sinelyuhan niya ako. Lahat ng aking mga ari-arian. Kinuha niya ang lahat ng akin. Pinahinto nila ang lahat ng kumpanya ko. Mahal na gobernador, kailangan ninyo palaga akong tulungan. Ituwid ninyo ang bagay na ito. Ganito ba ang sitwasyon? Huwag kang magpanik muna. Tatanungin ko muna. Maghintay ka ng balita mula sa akin. Gino, may utos po ba kayo? Siyasatin ninyo ito para sa akin. Wang Changhong, ano ba talaga ang nangyari? Gino, tungkol dito. May narinig akong kaunting balita. Mga kalahating oras na ang nakalipas. May isang misteryosong kapangyarihan na umatake sa panig negosyo ni Wang Changhong. Isang malakas na pag-atek. Isang matinding paglusob. Ang kapangyarihang iyon. Pinarating agad si Wang Changhong sa kawalan ng halaga. Halos mawalan siya ng kahit anong halaga. Grabe ang tindi ng puwersang ito. Nakakabighani talaga. Siyasatin ninyo ang pinagmulan ng puwersang ito. Tingnan ninyo. Ano ba talaga ang pinanggagalingan nito? Gino, hindi ko inasahan na sa Jiangzhou. Mayroon pang ganito kalakas na puwersa. Ibig sabihin lang nito na ang puwersang ito ay nagmula sa isang dayuhan. At kamakailan lang ang ganitong kalakas na dayuhang puwersa. Mukhang isang tao lang ang maaring dahilan. Ang sinasabi ninyo ba? Na ang maying na mandirigma. Bukod sa kanya, hindi ko maisip kung sino pa sa Jiangzhou ang may ganitong lakas. Kung talagang, ang maying ang kumilos, wala ng pag-asa si Wang Changhong. Hindi na siya maililigtas. Hayaan na nating malugmok siya. Asikasuhin ninyo ang lahat ng transaksyon na may kinalaman kay Wang Changhong. Durugin at ihiwalay ninyo ang mga ito ng maayos upang hindi tayo madamay.
Panahon na para kumilos. Sumama ka sa amin. Teka lang. At tawag pa ako. Mahal na gobernador, tiyak na ililigtas niya ako. Hello? Aano niya ako mablock? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Ikaw, Hankuy, pinagbigyan kita ng sobra. Ganito mo ako tinrato. Hankuy, Dalhin ninyo siya. Papatayin kita. Ako. Bitawan mo ako. Ako. Bitawan. MS Chu. Kanina lang may malaking dami ng stocks. Napunta na sa pangalan mo. Ngayon ikaw na. Ang pinakamalaking shareholder ng Lingsuan. At hawak mo ang higit sa 50%. Hindi ba lahat ng ito? Siya ba ang gumawa nito? MS Chu, paumanhin po. Ngunit napili tayo ng sitwasyon. Wala rin kaming magagawa. Zeng Jun, May sasabihin ka pa ba? Ay naku, MS Chu. Nagkamali ako. Ma'am, Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Chiyuan, nagkamali po ako, Chiyuan. Wala akong kinalaman diyan. Lahat dahil kay Zheng Jun. Ang Zheng Jun na to, siya ang nagpatapos sa akin. Chiyuan, Ikaw, maawa ka na. Ako, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Maglilingkod ako ng tapat. Kayo dalawa, umalis kayo. Huwag na kayong lumitaw sa harap ko muli. Nakakadiri kayong tingnan. Pasensya na po. Pakiusap. Pakiusap, bigyan niyo po. Pakiusap, ipaglaban mo kami kay Chiyuan. Patawarin niyo ako. Gaglingkod ako ng tapat para sa inyo. Tawagin ninyo ang mga tao. Kunin ninyo ang dalawang ito. Hilain ninyo palabas. Chuyutsuan. Luten, sino ka nga ba talaga? Ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Ilang bagay ang tinatago mo? ngayon hindi na mahalaga iyon. Wala na kaming kahit anong kaugnayan. Wala na, hindi ba? Alam ko na galit ka sa akin. Pero magkasama naman tayo dati. Tapos 3 taon tayong nagsama. Wang Tingting, itago mo yang. Nakakatawang mukha mo. Habang may kaunting awa pa ako, lumayas ka na. Kung hindi, sasama ka kay Wang Changhong. Papasok kayo ng magkasama. Tungkol kay Wang Changhong. Ikaw ba ang gumawa nito? Kung pinaniwalaan mo na ginawa ko yon, kaya kung ganoon, ako nga ang gumawa. Ano ka ba talaga? Masasabi mo ba? Siyempre, pwed. Tsuan-tsuan, umalis siya papunta sa napakalayong lugar. Binigyan niya si Luchen ng isang lollipop. Mahigit 10 kaon na ang lumipas. Palaging dala ni Luchen yon. Lumaban siya sa digmaan at gumala sa iba't ibang lugar. Ikaw ba ang kuya ni Luchen? Tsuan-tsuan. Hindi ko inasahan. Mahigit 10 kaon na ang lumipas. Magkita tayo sa ganitong paraan. Alam mo na ako. Hinahanap kita. Gaano katagal kita hinana? Sobrang miss talaga kita. Pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ng aking lakas, hindi talaga kita nahana. Araw-araw, umaasa lang ako sa mga lollipop na ito, iniisip kita. Ako rin, miss kita. Pero 3 taon na ang nakalipas. Nakatagpo mo na ako noon. Hindi mo ako nakilala. Bakit? Ako ang nagkamali. Kuya Luchen. Patawad, nagkasala ako sa'yo. Kung alam ko lang, yung taong iyon 3 taon na ang nakaraan, ay ikaw pala. Hindi kita papayagang magdusa ng ganitong hirap. Siguro hindi ka naman sobra nagdusa. Sa hali, natuto ka pa talaga ng mahusay na kasanayan. Baka kapag nagretiro ka balang araw, kailangan mo pa yon para mabuhay. Matagal ko nang narinig. Sinabi nila, masalan ang kamay ni Luchen. Patok yan sa mga babae. Kailan kaya? Ako makakatikim rin. Basta kung papayag si Chuyutsuan. Pwede na ngayon.